Welcome back to Ali Talk Podcast by Seiya and Chrono. Ayun. Good evening, guys. The reveal is real. Yun, good evening. Good evening. Kamusta? Alright. What's up? Yun. First time ngayong no? First time ulit ngayong 2021. Happy New Year sa lahat, belated. Oo. Yun. Oo nga. So, yun. Okay. So, our podcast for today is about Black Clover, no? Episode 158. Sabi dito, the beginning of hope and despair. So, which is very exciting kasi Yan. dito, dahil dito, pinakita ang mga improvements ng mga Magic Knights, di ba? Ng Clover Kingdom. So, ikaw ba? Ano ba napansin mo rito? Medyo na-hype nga ako eh. Medyo di ako makapagsalita eh. Ang ganda kasi yung mga yung effects, yung alam mo yun, yung animation, ang ganda eh. Tapos yung yung itsura ng mga characters nung sa Spy Kingdom, parang medyo may similarity sa parang citizen ng Shingeki. Yung mata, parang ibang-iba sa Clover and Heart Kingdom. Yung Hindi, saka parang foreigner yung dating, di ba? Oo, tama. Exciting nga eh. Kasi isipin mo, pa lang eh, parang pagkatapos ng bagong taon, may pasiklab agad sila. Di ba? Grabe. Lahat nga, parang binuhos agad lahat dito eh. Parang in-all out lahat eh. Parang alam mo yan, parang wala na tayong aabangan. Last na yata content na to. Pero Last na content na natin. Hindi. Para sa Clover, bro. Hindi. Pero para sa Clover. Pero ayun nga. Mawalan tayo ng So anyway, sige. So yun, So yun pa lang, 'di ba? Dito pinaita agad yung 'di ba, nung simula pa lang nung episode, pinaita yung Candelo. Yun yung Candelo, which is yun yung para siyang moving fortress. Yung moving fortress. Mobile fortress. So yun 'di ba doon dahil doon napasugod ang mga Magic Knights natin nga, no. So in that way pinaita doon yung Actually, pinaita pala dun si Undi. si pinaita dun siya yung dun eh. Grabe ang layo ng niya, ng alam mo yon, yung range nung nila. Parang monitoring. Kasi isipin mo 'di ba, from Heart Kingdom to dun sa Mana region, kayang-kaya makita ng ganun lang. Parang ultimate CCTV eh. Kaya nga. 'Di ba? So yun parang ang ginawa doon ni, 'di ba, ni Undine, nag-send siya ng signal kasi yun yung nakikita ni Undine kay Lolo Peka, no. So parang nakita niya yung vision, yung nakikita ni Undine, yun din yung nakikita ni Lolo Peka para i-discuss yung situation sa Diamond Kingdom. So yun, in that way, yun nga, dahil doon, medyo, alam mo na, parang sinabi rin ni Lord Peka na it's time para naman to try to attack yung nila yung sa space. Actually parang ang impulsive nung decision nila eh. Ang impulsive nun Tapos isipin mo 'di ba? Risky talaga, isipin mo tumakbo na lang bigla si Asta. Isa pa yun. Hindi ko alam na si Asta yun, ikaw ba? Hindi ko rin napansin, nagulat na lang ako eh. Parang Hindi, ang ganda nung yung parang sound effects dun sa footstep, nung tumatakbo na siya, 'di ba? Parang maririnig mo talaga na may tumakbo, pero hindi mo na siya pinakita, 'di ba? Exactly. Pinakita na siya nung yung nandun na siya sa yung sinakyan niya na, ayun nga, speaking of, sinakyan niya na yung yung Demon Slayer sword. So, Demon Slayer sword. Grabe na hype ako dun, no. Isipin mo dati di siya nakakalipad yun. 'Di ba? Makita mo na lumilipad na siya, tapos alam mo yung maliligaw na lang. Exactly. Pero napakaganda na, ang ganda ng character development na nangyari. Kaya nga, grabe yun. Galing. Tama naman yun. So yun, actually na-discuss mo yan, no? Ikaw yung nag-discuss yan last episode natin. Pwede niya ba magamit to or ganito, ganyan, since hindi nga siya, wala nga siyang mana, which is hindi niya makakagamit ng mga mana magic para makalipad. So in this way, pinaita na sa episode na to na yun nga ang magiging source ng way to pero saya hindi ko i-expect na na ipapakita agad yung tatlo na ganun. Para talagang in-emphasize yung yung kung paano gamitin at yung capacity ng mga swords niya yung tatlo, diba? Exactly. Hindi ko alam na ngayong episode lahat parang alam mo yon, isusubo lahat ng information na ganun. Kasi lahat ginamit niya parang
isipin mo na lang, 'di ba? Hindi pa naman niya ginagamit halos lahat yun na may parang ano eh. Alam mo yun, sa iisang battle, parang ganun-ganun lang. Oo, tama. Isipin mo isang fortress, yung mobile fortress, sinugod mo mag-isa, 'di ba? Kaya nga eh, kaya nga. So yun, ay thank you kay Joshua San Juan sa pag-share ng ating live. So, ayun, Joshua, yun, si DPDX yun. yun, Ano ko yan, kalaro ko dati yan sa Rise of Kingdom, yun. yun. Shoutout sa'yo. Shoutout Yun, sa'yo, Orly. thank you, bro. Oo. Thank you. So yun, yun. Anyway, So anyway, yun nga, in this way, yun, puntahan na natin yung situation na nangyari, no? Pagdating ni Asta dun sa mismong, yun nga, kay sa Candelo, no? Medyo, yun agad snappy yung alam mo yung snappy yung pagkapasok at entrada na, boy, yun, ang ganda di nun. ba? Oo. Binato niya yung Oo. hindi, pala, nag-crash pala siya, nag-crash doon sa Candelo. Ano yun, mana region yun eh. So, Oo. supposedly talaga medyo ma-out of siya doon. Ma-out of balance siya talaga doon. Kasi mabilis talaga maubos yung mana mo doon. Eh, ang problema, wala naman siyang mana. Isa pa yun. Kaya nga. Wala siyang mana. Diba? So, Kaya paano? Ang sabihin talaga, kumbaga kung ano yung minamanipulate mo, medyo mako-compromise yun pag nandun ka talaga sa area na yun, sa border. Exactly. Nasa border yun, di ba? Sa Tama ba? border yun. Tama. Kasi papunta dapat yung Candelo sa Heart Kingdom. So, yun, yun nga, nag-move na nga, or baga sabi nga ni dati sa huli na, yun nga yung nag-first move na sila, tignan nila, or parang bigyan lang natin ng, para bang, thrill yung labanan. So, yun, dati yun, sabi nga dito, di ba, pagka-attack ni Asta doon sa, ang tawag doon, yung guard ba yun, ang tawag doon? Yung doon sa mismong Candelo, Oo. kampante pa siya kasi naramdaman niya na, uy, walang mana si Asta, etc. And na-identify Oo. niya agad na, yun nga, from Clover Kingdom dahil sa dahil sa cape niya. So, yun, in that way, lakas maluloob no? Nag-armor pa siya, nag-ano siya ng armor niya, then, isang hit lang ni Asta. Burado agad yung armor no? Malakas yung sword para sa akin na itong Demon Slayer na to kasi talagang lumalaki, 'di ba? Nasasakyan niya, parang multifunctional talaga eh. Ganda, Exactly. gamit na to. Oo, exactly. Pero kasi parang sobrang nilakas niya talaga within 6 months lang kasi yan eh. 6 months pa lang yan yung time na yan, 'di ba? Grabe yung nilakas nila. Exactly. Grabe. Parang ewan ko lang kung di pa sila makapalag nito sa Spade Kingdom. Oo nga. Ewan ko lang kasi isipin mo yung Golden Dawn pa na yung mga captains pa imposibleng di nag-improve yung mga yun, di ba? Imposible yun. Oy, sige, Oo nga Oy, Joshua, Joshua, sige, bounce ka na, tropa. Oo nga, 135 ka pa lang pala. Oo, baka ma-spoil ka. Sorry. Next episode, magano ka na, may spoil ka dito kasi 158 na to eh. Pero, next week, kaya mo na makahabol ka na. yeah, Kasi ako, 135 to 158, kaya ko ng yan eh. Sa sitwasyon ko ngayon sa mga 3 days kaya. Tapos, kaya mga 2 days. Yun, thank you sa yan pag-check, nga. Joshua. Tama. Thank you sa pag-check ng ating live stream. So, visit ka na lang siguro sa ibang stream natin sa mga updated kang episodes ng anime. So, next week sure yan. Next week, di ba Saya? Next week sure yan. naman, syempre. Na to, magiging weekly na talaga, Consistent na tayo sa ating magiging podcast. So, yun. At, yun. So, mapunta na nga tayo ulit doon. So, yun nga, hanggang sa na-identify nga ni Asta and na yung base nung captain mismo nung nasa Candelo ay nasa upper deck or nasa taas. So, doon nakita natin na merong pag-akyat 'di ba ni Asta, sinira niya yung parang sumunod na floor. Merong umataas sa kanyang tatlo na guard, which is yung parang fire, water and ice ata. If I remember, pero meron talagang fire and ice to. Inatake sila, synchronize. Then yun nga, due to the training na ginawa ni Asta, kaya niya nang baga magamit din yung magic ng other, mga other person or other na may mga magic knights or kung ano mang guards or basta may mana, like yung ginawa niya before kay
Noel, yung ginamit niya yung kapangyarihan ni Noel to hit si Mars. So, in that way, yun nga, Mm. nirepel niya yung or nireturn niya yung attack na tatlo instantly doon sa tatlo and yun nga, natira niya agad at Oo. na-dits Ano agad yung actually tatlo. Demon Slayer ata yung gamit niya doon. Parang ginawa niya parang baseball bat yung mga ano, yung mga Yun. spells, 'di ba? Mm. Actually parang ano eh, dalawang pwede niya gamitin yun ng ano eh, parang in two different style. Parang pwede niyang hatiin into half. Then yung isa naman parang pwede niya i-bounce back sa'yo na parang baseball bat. Pag yung flat, yung Ah, flat space nung sword niya, ah, babalik sa'yo yun. Parang medyo maano nga eh, oh, ito yung pinakamalakas talaga yung Demon Slayer Demon eh. Oo. Slayer, no? Kasi yung Demon Dweller naman, yun yung parang, kunyari, binatuhan mo siya ng fireball or ice magic. Pwede i-absorb ng ano niya yun eh, ng Demon Dweller tapos ibato sa'yo. Oh, ayun naman yung functions Oo. nun. So, Tapos, yun yung may backs, ano yata, anong ano yun? Kasi dun lang parang napangalanan yun eh, sa ano, Black something yun eh. Hindi, di Black Divider yun eh. Black Slash talaga yun. Oo, yun yung backslash, tawag yung dun. backslash. Oo, yung parang ano, mananalify din yung ano. Parang ano yun, basta parang boomerang siya na pwedeng ibato sa'yo. Actually, tatlo yung binato niya dun. Di ba? Tama, tama. Tatlo nga yung binato niya Tatlo doon. yun eh. Parang isang bato niya. Usually, isa lang yung nagagawa niya ng training niya, di ba? With Gaja. Yes, yes. Oh, ano to, Oo, this is similar to the Dark Slash of Yami Sukihiro, no? yan. Si Oo, Captain oo. Yami. Same na That's same. Pero yun yung feeling ko mas sinasabi mo. malakas. Pero Mm. Kasi, si Yami kasi pero parang kasi talaga, mm, yung kay Yami kasi para sa akin parang, 'di niya nananalify pero kaya niya i-absorb nung ano niya, yung slash niya. Pero tsaka dimensional yun. Ito kasi parang mananalify lang yung ano, eh, yung kung ano man yung tumama dun tama. or tamaan nun, mananalify. So, may difference pa rin yung Yeah, black yeah. magic nila. Yeah. Mm. Sige. Pero may similarities nga, oo. Oo, tama. May May similarities similarities. talaga. Mm. Tama, tama. So yun ano, after nun 'di ba, after nung attack na yon which is yun nga pinag-usapan natin, yung ni-return niya yung tatlong magic using the Demon Slayer, napunta na siya dun sa captain. So the captain ay na yun nga merong partial demon na binigay sa kanya. Ah so May partial demon pala siya? Yung oo, captain na yun? May oo, partial partial demon lang. pala siya, Oo, partial. oo. Yun ata is under sila ng if I remember, they are part of the Demon Disciples. No, Dark Disciples. The Dark Disciples. 'Di Okay. ba? Akala Merong ko Dark parang spirit Alliance sa Dark something lang Disciples. yun. So Oo. yun. Kasi parang ano, 'di ba, more on poison kasi yun, 'di ba? Tama ba yung Tama. captain dun? Yes, yes, yes. That's correct. Poison siya, eh, oo, parang poison. Kasi ang alam ko parang pagpasok pa lang ni Asta dun, parang yung hangin pa lang puwede na niya i-ano, ikalat yung poison na ano, na nilagay niya. Kasi Tama. 'di ba naamoy lang ni Asta yun, eh, 'di ba? Naamoy lang, naamoy. Na-absorb Hindi lang ano niya, eh, siya, oo. parang ang nangyari, so 'di ba pumasok na siya dun sa mismong location ni Captain, yung Captain Oo. ng mismong Candelo, hindi na notice agad ni Asta na yun nga ni-release kasi agad yung I mean nung na-identify na nung Captain na medyo may intruder, yun nga which is si Asta, ah nirelease niya agad si Basilisk Breath. So, the Basilisk Breath is syempre yun na alam natin is poison magic, no? So, Oo. in that way parang nag-stop kay Asta siya syempre pag poison magbibilis agad mag-interact sa katawan natin and yun nga mapaparalyze Mm. tayo. So, nung napansin ni Asa na yun nag-stop 'di ba sa kanya bigla siya napahinto Parang hindi ko alam kung napaload Oo. siya, parang napaload siya and then in that way ang nangyari parang kinukutya-kutya pa ulit si Asta. So, hindi na Wala kilala kasing ano, eh, walang oo. mana, di kilala si Asta, okay? Nayabangan, ganyan, ganto-ganto. Parang pumasok ka sa aking kumbaga ang tawag doon, throne or Sa kingdom. Oo, kumbaga Oo, sa nandito ka fortress niya sa mismo. fortress ko. Masyadong maangas ayun gayon. Pinakitaan niya agad. Then yun nga pinoison niya. And ano ang return? Anong ginawa ni Asta? Yun, ang ginamit niya ay yung Demon Destroyer to repel the effect Demon of the Destroyer. poison. Oo. So, nirepel niya yung nirepel niya yung effect ng poison. So, using the Mm. Demon's Destroyer. Then,
medyo nabwisit si Asta dahil sa sinabi o napikon si Asta sa sinabi nung captain. At ayun nga, nilabas na agad ulit ang Black Divider. So, instantly, di ba? Instantly. Actually, medyo madaya nga to si Asta. Isipin mo, walang mana, di ba? Exactly. Actually, yun yung naging advantage niya eh. Yung alam mo yan, yung weakness niya yung naging parang advantage niya eh. Yes. Saka yung Demon Destroyer, parang masyadong overpowered to. Kasi isipin mo, kaya niya tanggalin yung poison at the same time if may, kunyari, may possession na nangyari, na-possess siya. Parang kaya niya rin tanggalin yun, di ba yun sa elves? Natanggal niya yun eh. So talagang pais siya si Asta. Kung madadagdagan pa to, ewan ko na lang siya. Ewan ko. Kaya nga eh. Ewan ko na. Madadagdagan pa to. Yung Demon Slayer, di ba? Yung pinakita niya yung Black Divider ba yun? Black Divider, hindi. Sa Demon Destroyer. Yung Demon Destroyer, ang naman is nagiging Black Divider siya. So, Black Divider. Demon Slayer yun. Demon Slayer yun. Yung humahaba. Yun. Okay. Yung humahaba. Yun yung pinahaba niya. Yung nag-cut ng mismong yung kinat niya yung captain, pati yung buong fortress. Yes, exactly. Buong fortress. Naapektuhan yung fortress. So, shoutout kay Kuya Arik shoutout. Energy. Energy. Yes. Yun, thank you sa thank you sa pag-drop. Yan, mag-enjoy ka lang dyan. Usap lang tayo. Yes. Anyway, Saya, yun nga, actually akala ko nga patapos na yun, pero halos parang 1/4 pa lang ata yun, di ba yung scene na yun? Yes, exactly. Parang simula pa lang yun. Simula pa lang. Medyo goosebumps nga kasi yung demon niya lumabas yung shadow. Yes. Diba? After niya ang ganda talaga nung effects talaga. Doon ako kasi ang ganda ng animation, ang ganda ng sound effects. Talagang, alam mo yun, na-captured lahat And the quality. Lahat talaga. And the quality. Oo. I agree. Ganda. Ang lupit ng studio na yun. Ang ganda ng studio na yun. Medyo magre-research nga ako dyan sa mga studios na yan. Kasi medyo level sila nung ngayon ng My Hero Academia. Kung pagdating sa drawing, yung quality ng drawing, yung details. Sa bagay, sound effects, pati, kunyari, may mga walls na mabibreak. Ang ganda ng mga alam mo yon pag nababasag, ang ganda talaga ng details nung animation. I agree. Sana consistent, no? Sana. Kaso, syempre, hindi natin alam kung ano yung magiging mga susunod na episode. Pero, we'll see. Kasi, syempre, sinimulan nila ng ganito ang ating bagong taon, di ba? Hype is real, animation is real, quality is real. So, why not, di ba? Why not? So, yun. Sana mag-consistent na. Oo, tama. So, yun. Saka natutuwa din ako. After ba nun? After nung pagkat ng fortress, lumabas yung shadow ng demon ni Asta, anong nangyari uli doon? Shadow ng demon. After nun. Pumasok na yata sila Noel doon, di ba? Yes, dumating na sila after that. Oo. So, yun, after that, di ba, syempre, dumating na sila Noel, kasama si Mimosa and si Finral. So, in that way, si Finral, medyo hindi pa pinakita totally kung ano yung improvements niya. Pero, syempre, we'll see kung ano yung mangyayari next episode sa mga susunod na episode, no? Pero, dito, pinakita kung gaano yung, healing power ni Mimosa, as well as yung improvements din ni Noel to control his magic, 'di ba? Alam naman natin na before pa lang, 'di ba? 'Yun ang kahinaan o weakness ni Noel when it comes to dahil masyadong malakas yung niya yung power niya, yung magic niya So hindi niya makontrol, pero ngayon, 'di ba? Sobrang controlled niya na, madami na siya nagagawa, nagiging transportation na rin siya, and yung armor niya, I think, is medyo mas legit na compared since dati. Siyempre, di ba, na-improve nga. Dahil nga, ewan ko lang kung dahil naging mas detailed ba yung episode ngayon or mas na-improve ba yung quality, pero sa nakita ko, medyo mas maganda at mukhang mas solid ang magiging aabangan natin kay Noel when it comes to his power. Oo, solid talaga. Isipin mo nakokontrol na yun. Pero ang alam ko dun sa yun, 'di ba? Sa temple, dun yung first na ginamit yun yung water transportation na yun. Diba yung sa underwater na art? Dun yung ginamit yun. Pero ngayon parang andali na lang sa kanila, yung mga natutunan nila dati. Improve pa. So, grabe. Ganda nun. Saka parang naglakihan yung iba, no? Oo, naglalaki. Parang lumaki si Asta. Nag-bulk ganda di ba? Buff siya. Oo, laki ni Asta ngayon. Sila Noel parang lumaki
tumangkad din. Oo, parang kamukhang-kamukha ng nanay niya. Oo. Ganda ng mga improve. 6 months lang yun, 6 months lang, 6 months lang. 6 Pero months yun lang, nga, grabe 'no, ang daming ano na-improve. exactly, Grabe, exactly. ang galing ng mga ano nag-training sa kanila, Mhm. pati ni Queen Loropeca. Galing, Yes. galing. Oo. Saka ano, yun nga lang medyo sa improvements ni Mimosa, medyo di ko sigurado kung magiging helpful ba siya kasi yun nga sinabi nga niya 'di ba na hindi niya man lang mare-regen yung mana ninyo, 'di ba doon sa mga mamamayan ng Diamond Kingdom mare-replenish ko naman yung stamina regeneration. So in that way Oo. I don't think na though siguro makakatulong pero mas tiwala pa rin ako sa kakayanan ni Charmy which is hindi naman sila pinakita rito si Charmy, si Real saka yung captain ng Blue Rose. Mm. So yun lang medyo di ko lang alam kasi kay Charmy 'di ba pag kumain sila nung gawa nung magic ni Charmy pati yung mana nila nare-replenish eh. So yun lang yung difference nila Oo. dito. So yun lang yung nakita ko medyo maganda yung improvement kasi mas malawak o mas marami siyang nahi-heal or napaparegen pero di kasi alam kung ano yung magiging impact ni Mimosa. 'Di ba kasi pwede rin siya maging locator. Actually kasi ano si Mimosa kasi parang ano rin siya navigator. Ayun nga, yun May nga. Yun. compass yun, eh, 'di ba Ayun, may gano'n yun ability, may exactly. compass siya Y- at the same time kahit actually kasi yung stamina kasi ano yun, eh, parang aalisin na niya yung fatigue, 'di ba? Wala yun. kang mana pero at least hindi ka Hindi exhausted, ka parang gano'n lang exhausted, siya at least kung yes. puwede oo, Oo, kung I agree. kung puwede ka tumakbo makakatakbo ka pa, hindi ka bubuhatin. Feeling ko Oo, yun lang yung basically yung purpose nun. Kumbaga wala kang mana, yes, di ka maagamit ng spells pero puwede ka naman kunyari, life and death situation, 'di ba, puwede ka pa rin makatakbo. exactly. 'Di Oo, ba? tama naman. Puwede pa rin, makakatulong pa rin. Then kung nandun si Charmy mas okey kasi siyempre 'di ba parang kakain ka lang, eh, Oo. mare-regen na yung mana mo, eh. So ang gandang Oo. combination nun kung nandun din si Charmy, kung ano yung Oo. buong Hindi, Black kay Hole. Charmy Yun kasi yun lang overall eh. I think overall yung kay Charmy, hindi lang sa mana at as well as the stamina and the physical. So, we'll see kasi oo, ano pa eh, syempre medyo na-hype lang tayo kay Asta kasi yung pagka flashy and introduction na ginawa sa kanya eh medyo syempre mag-expect ka bigla ano yung sa iba, 'di ba? Pero yun nga, mm. syempre hindi naman siguro yung all out yan in one episode. So, we'll see. I think marami tayong aabangan na improvements from other Magic Knights. So, tingnan natin yung mga other ang tawag doon, iba-ibang pang mangyayari sa mga susunod na episode. So, yun. Okay, Pero di ba? pinakita din dito ano Seiya si ano, si Leopold and si Locke, 'di ba? Yes, si After nung Leopold. first scene yung kay Asta pati yung dun sa ano, sa Candelo, yung sa Giant Mobile Fortress. Yes, yes. After kasi nun, parang ang alam ko binalik na yata yung town, dun ba sila sumugod, si Locke at saka si Leopold? Yes, ang ginawa nila is yung pinaka-border, somewhere in the border, nirecover nila yung isang town. Yes, tama yung sinasabi niyong Yun, town. town, oo. Para doon mailagay yung mga citizen ng Diamond Kingdom since 'di ba nga afraid sila na bumalik kasi parang ang mangyayari yung parang nanghihina sila nung before kasi useless lang yung pagsisave mo sa amin kasi wala na kaming town or wala na kaming tutuluyan. Pero yun nga, with the help of the idea of Loro Peka, yun nga, ang ginawa niyang task for Leopold and Locke is to recover the isang camp ng mga guards ng Spade Kingdom. So, yun. Nakita natin dito, no? Grabe, Sige. ang bilis nun, ang bilis, sobrang bilis. Parang all out kaagad si Leopold, parang gigil silang dalawa. Kasi sila, alam naman natin, lagi namang As ganun yun, eh. always, as Alam mo yun, always. parang hobby ni Locke Yes. yun, eh. Parang, alam mo yun, parang pastime niya gawin yung mga ganung bagay, eh. Ginagawa niya sa Exactly. Black Hole, 'di ba, Oo, sa base tama. nila. Pero pagdating kay Leopold, nandun yung gigil, alam mo yun. Hindi, ano, Nandun yung parang yung 6 months 'to. Tsaka ang ganda nung ano nila, ang ganda nung parang alam mo yun, yung mana zone nila. yes. Oo. Ang ganda nung control nila dun. Ang ganda Oo. kasi nung una sa training nila, isa lang yung nalalabas nila, eh, 'di ba? Parang isang alchemy lang yun, yung Oo, tama. circle. Oo, tama. Isa like ngayon kaya na nila pagsabayin, parang 3 yatang gano'n.
Oo. mana zone. Mas Tama ba? free na silang gamitin yon. I mean, freely na nila or Mm. may kalayaan na silang magamit yung mana zone. Oo. In that way, pero yun nga, I agree sa sinasabi mo when it comes to Leopold, no. Sobra yung confidence niya Oo. na ngayon. Nakita mo naman, 'di ba, syempre before, yung difference nung improvement niya talaga. Dito nakita ko yung confidence niya na. As in parang hindi na siya humuhugot Oo. ng parang alam mo yun, medyo 'di ba nga yung sabi ko before for Leopold, medyo parang ang nangyayari kasi is nasa shadow siya nung dalawa niyang siblings, which is si Merioliona at si Vermilion. Ay, sino pa? Si ano yun? Nakalimutan ko yun. Anyways, Oo. so Tapos yun. kasi after kasi nun parang alam mo yun, effortless na lang sa kanya. Yes, Parang oo. ilabas yung gano'n na alam mo yun, tatlo at the same time. Oo. Parang dati isa nga lang parang tumatabingi pa, 'di ba? Yung ano niya, Oo. yung paggamit niya ng spells. Yung tatlo na nagulat ako eh. Yung kay Locke so far wala pang ano eh, parang hindi ko pa nakita na alam mo yun, may bago ba. Parang Kasi normal yung kasi kay Locke eh. parang normal kay Locke eh. Parang Parang normal kay talent Locke. din talaga si Locke. Oo. Mm. Royal ba si ano? Parang royal Royal ano si ba Locke. si Si Locke, Royal si Locke, Oo. alam ko eh. Si Leopold din. Ang ano lang naman ano eh, si Magna and si Asta eh, sa side ng Black Bull eh. 'Di ba? Magna yung Asta lang. Si Magna na ba yung Asta yung ano doon? Oo. Yung parang sa countryside Peasant. galing. Oo, sa peasant. Yung Oo. peasant. Oo. Sila na palang dalawa, Silang no? dalawa, The oo. rest puro royalty. Oo. Yes, oo. Ang galing. Mm. Ang bilis ng sino yung nabitin ako sila, yung kay Leopold at saka kay Locke. Saglit Nakakabitin. lang. Kasi Parang hindi ko man lang nakita na, wala pa nga atang hindi ko man lang 1 nakita minute yun eh. Wala pang 1 minute yun. Tsaka parang hindi town yun eh. Parang Camp, military camp, base yung camp, yes, ano nila. Parang camp. camp. Yung Yes, ano camp nila. ng Spade Ugot Kingdom. nila. Mga guards ng Spade Kingdom. Hindi ano eh, town eh. So, ayun, let's see kung ano paano. Kasi ita-transport naman sila ni Finral doon, di ba? Yes, oo. Saka, ayun, yung yun. mga citizen. Speaking of Pinroll din, yun nga, naalala ko ngayon, no? Ano na siya ngayon, no? So, sobrang, ang tawag doon, kumbaga magiging dependent ka na when it comes to transportation. 'Di ba sabi niya nga bago siya umalis nung location nila ni Asta doon sa Candelo is sige alis lang ako, ipipin ko na lang tong location na to then babalikan ko na lang kayo. 'di ba may ganoon na siya ngayon? Ipipin na lang, ano to, waste ba to? Papinpin na lang. Ang laki ng improvement talaga. Ang ganda nun, ang ganda. Napaka juicy nitong episode na to. Oo, diba? tama. After ba nung after nila makuha yung camp or yung town, ano yung next na scene doon? Spade na ba or hindi pa? Meron pa? The next scene doon is yung Spade na, yung nag-usap na si Dante, si Zenon. Yon. Zenon, si Dante yung king, si Zenon yung actually si Zenon siya yung pumunta sa Diamond Kingdom, siya yung sumakop. Oo. And yung babae si Megacula, tama ba? Megacula. Oh, yes. Oo, yun siya. Lakas din nun. Yes. Yun yung Dark Triad, diba? Yung tatlo. Hindi. Alam ko hindi sila yung Dark Triad. Si Zenon ay 40% lang yung demon na nasa kanya. So, si Megacula is, yes, part ng Dark Triad. Pero nakakatakot no? Nakakatakot yung image ng mga yun. Palatang talaga. Alam mo yun, pag nadaanan mo, may kalalagyan ka talaga. Parang medyo goosebumps talaga. Yes, I agree. Grabe. Medyo napansin mo ba yung parang mark ni Zenon at saka ni Dante? Ay, may mark sila sa forehead. Meron mark sila. To be correct, mali pala ako kanina. So, si Zenon ay part ng Dark Triad. Si si Vanica, which is yun nga, yung sinasabi ng Megacula. So, yun. Tama. Megacula pala, diba? Pero Vanica eh. Si Vanica. So, ang Dark Triad, which is, released naman na. So, lumabas naman na sila sa ating episode, no? So, para ma-discuss natin yun, Dark Triad, consists of Dante, which is yung king, si Vanica, and si Zenon. So, yun. Then, yun nga, ang tawag doon sa mga, ang tawag doon, under, which is yung Dark Disciples, which is yun nga, yung sinabi ko kanina. Yung under ng Dark Disciples yun. Yun yung mga parang under nila. Yung captains pala, hindi pala sila under ng
Dark Disciples. Hindi sila Dark ano. So, yun, correct lang yun. Corrections. Mm. Okay. So, Dark Disciples na talaga sila, tama ba? Yes, Dark Disciples na O sila. hindi? Hindi, Okay, hindi. sige, Yung sige, mga sige. guards, yung mga captains, yung kinalaban nila Asta is not part of Dark Disciples. As well, I mean, including yung last na kinalaban ni Asta, yung captain, hindi siya part ng Dark Mm. Disciples. So, ano lang siya, guard lang siya, guard. It's just a captain ng Guard mga pa lang. guards. Para siyang supervisor ng mga guards ng Spade Kingdom. So, alam mo naman, siya para sa... Okay. So, Oo. wala pa pala yun, kumbaga. Mm-mm. Wala pa pala, no? Wala pa yon. Okay. Abangan pa tayo dito. All out war talaga to. Exactly. Maganda to. Ganda to. Kasi tapos yun nga, kung mapapansin mo doon, may parang mark sila sa forehead, di ba? Tsaka yung isa naman sa side ng face ni Zenon. Si Dante Zenon. naman, yung king, meron sa forehead. Sa Oo. forehead. Parang yung inaabot ko ano meron eh. Oo. Kasi kung mapapansin mo, dun sa bandana ni Asta, may ganun siya eh. Hindi siya ganun na ganun pero medyo may similarities lang. Mhm. Maraming oo. Pag chinek mo siya, parang familiar yung yung mark nila doon. Tapos chinek ko yung bandana ni Asta. Parang medyo hawig Parang gumanon ako. So tignan natin kung ano meaning nun. Hindi ko pa rin alam eh. Hindi ko pa rin alam. We'll see. So, wala lang. Nag-anticipate lang ako. Malay mo, di ba? Ay, Yun yung wala masaya namang mawawala. dito eh. Kaya nga. Oo, wala namang mawawala eh. So, So, ayun. Doon pala sa Spade Kingdom, parang siya, parang Alaska yung country na yun eh, no? Ay, yung kingdom na yun. Parang cold weather cold talaga weather. sila. more in snow. Or Kaya di lang natin nananakop alam, sila eh. or di lang natin alam, or winter lang or something, pero hindi pa natin alam kasi wala pang battle doon, so di natin alam kung magbabago ba yung weather doon or season eh. So we'll see. So, Pero kaya sana sana pakita yung yung ginawa ni Zenon sa Diamond Kingdom, 'di ba? Sana ipakita kasi ganda nun pag pinakita. Syempre at least may idea tayo kung ano talaga yung capacity ni Zenon kasi 40% pa lang. 40%. 40% pa lang yung 40%. Sabi nga ni Vanica. 40% pa lang yun. How much more kung 100%? Exactly. Kung ano na niya yung niya. Yun yung makikita natin. Well, sa tingin mo, kailan ba mag-i-start yung all-out war dito? Hindi ko sigurado Or ito na to? Possible, hindi pa eh. Kasi baka bitinin tayo for the season 5. Hindi natin alam pero tingnan natin kasi hindi so yun nga hindi naman natin ma-sure pero ina-expect ko may something na alam mo yun, magpapaabang kumbaga natin, dapat maabangan na natin yung season 5. Alam mo naman ng mga author ganyan sila parang laging pabitin moments na sana ma-release na yung season 5 kasi ito lang yung part na binakikita nyo sa amin di ba? Alam niyo yun. Pero alam natin na, I mean, ang hangin aaningin tayo sa mga something more na yan. Alam mo naman ng mga author. Actually, ganun naman kada ending 'di ba? Parang laging putol talaga. Alam mo yung nasa hype stage na tapos biglang ikakat nila tapos din sa mga previous naman nila, parang lang, alam mo yun, parang pahapyaw lang talaga so hindi mo talaga magigets kung ano mangyayari next time. So ayun. Kaya nga. 'Di ba? Tama. Kasi kung titingnan mo yung sa 157 na preview, parang di mo ina-expect na ganito sa 158, 'di ba? Episode 158. Hindi ko na-expect. Ang ina-expect ko nga lang parang pa rin parang more of training, discussion, planning, etc. Mga ganyan pa lang hindi ko na-expect na ngayong bagong taon may pasabog nga si Black Clover diyan. Diba? Yung expectation ko medyo tagal nag-sink in kasi 'di ba yung expectation ko tapos yung napanood ko, medyo hindi ako nakasabay medyo alam mo yung parang what? Come on, dog. Pero parang ganun. pero naman, positive naman yung tingin ko dito sa episode na to kasi isipin mo what more pa kung ano yung malalabas ni Asta kasi in this episode pinakita kung gaano nag-improve ng malaki si Asta. When it comes to using her his swords. So we'll see kung ano yung mangyayari or mga ano pang kaabang-abang kay Asta kasi isipin mo nilabas agad yung kakayanan niya para i-control yung Demon Slayer. Tapos how niya manage din yung i-control yung demons
Destroyer. Dweller. Hindi, Destroyer kasi hindi niya dinabas yung Demon Dweller dito sa part na to eh. Tapos yun, Nalabas niya yung Demon Dweller, Seiya. Nalabas niya yung Demon ay, Dweller. nalabas Yun niya yung, pala yung alam mo, yung Backslash. backslash. Yung Oo nga Backslash. pala, oo. So Oo, yun. yun yung Demon Dweller. Nga pala. Tapos yung Demon Destroyer, yung pinatanggal niya ng poison. So, Poison. nagamit nga talaga tong tatlo na to. So, yun nga kasi yung So, medyo yung inaabangan ko rin dito, Seiya, Oo. ano yan? Hindi, I mean, sige. Yung inaabangan ko dito, yung kung anong combination nila. Oo. Kasi may mga combo to, sure ako dyan. May mga For sure, combination for to sa ano nila, skills nila. Kasi syempre, di ba, yung mga nag-train sa kanila, imposibleng hindi na-analyze yung mga ano nila, magic nila. Di ba? Oo nga, tama. Tsaka yung pala, ito pala, munti ka ko makalimutan sa'yo, yung Arcane Mage na na brought up pala ni Dante yun. Tama. Dalawang Arcane Mage. Sino kaya to? Stage 2 Wala pa. akong idea. Stage 2 pa. Di ba? Arcane Mage na sino kaya to? Oo. Ang masaklap kasi doon Tingnan stage mo. 2 kasi ang ina-aim lang nila is Arcane stage na 1 lang alam ko. So, why stage 2? So, medyo ano yung Arcane stage 2? Gaano kalakas yun? Kasi hindi natin alam. Arcane Mage Arcane Mage yun. Consider as Arcane Mage. Si Julius Novak yun, Arcane Mage. As long as unique yung ano mo, yung magic mo, consider as Arcane Mage ka. Kumbaga out of norm ka. Yun, si Nero. Isa rin yun. Arcane Mage yun. Si Nero. Si Yami, di ko alam. Di ko sure. Pero feeling ko kasi di common eh. Sabagay. Hindi common eh. Diba yung Black Magic. Then sino pa ba? Si Vengeance, di ko sure kung consider as Arcane Mage siya. Pero kasi parang kakaiba siya eh. Medyo unique yung ano eh. Si Zoro. Zora. Zora, ano siya, normal lang yun, oo. Kumbaga, pwede mo siya mamana talaga. Maraming may ganon, yung parang marks. Madali lang siya eh. Hindi ko ma-consider si Zora as Arcane Mage. Pero sure yan, si Asta and si Nero. Ano yan, consider as Arcane Mage yun. Medyo hindi pa ako sure. Si Yami pwede din. Si Vengeance, di ako sure eh, kung Arcane Mage pa siya. Pero sure ako si Julius, yung Wizard King ng Clover, sure yan. Pero dalawa yung sabi ni Dante. Di ko sure kung sino to eh. Di ko alam kung taga-ibang kingdom ba or taga-Spade, taga-Heart Kingdom ba. Di ko sure. So, ayun. Kung sinasabi niya Arcane Stage, medyo ako doon. May feeling lang. Since nanggaling sila sa Diamond Kingdom, di pa natin ulit nakikita si Mars and oo nga, diba, no? sila Mars. Yun, Arcane. So, we'll see. Hindi natin alam kung yun ba yung tinutukoy niya or iba pa. Wala kasi, hindi naman natin, hindi natin di-discuss yung mga ganyan kasi, yun nga, iwas spoiler tayo. Pero, yun nga, may mga speculation and mga ideas and opinions tayo na if gusto nyo pag-usapan, let's talk about it, guys. Di ba? Comment lang kayo dyan. So, let's talk about it kasi para marinig din namin kung ano yung side nyo. Ano ba yung thoughts nyo about the episodes and ano ba yung mga ang tawag doon, mga inaasahan nyo or ina-expect nyo sa mga upcoming mga episodes. So, yun, we'll see. So, maganda yun kasi ang sarap nga mag-anticipate sa'yo, di ba? Isang topic, mag-anticipate ka. Ang ganda nun. Tapos magmamaterialize after mga 3 or 4 episodes. Exactly, kasi ang ganda nun, yung nangyari nga sa sinabi mo, di ba, before, yung episode na to, I mean, yung before this episode or yung episode 2 natin, sinabi mo nga, ano yung magiging way ni Asta, paano siya makakapag, transport, lumabas ngayon, di ba? Oh, di ba? Ang galing, di ba? Di ba? Actually, yung analogy na ginamit ko yung hammer ni Thor, pero parang mas maganda talaga to eh. Kasi isipin mo, nasasakyan niya. Yes. Kasi ang naano ko lang kasi, di ba nakuha niya pabalik yung Demon Slayer? Tinawag niya. Di ba? Oo. Tapos ngayon, kumbaga pag hinahampas niya, pwede siya sumabay doon. Parang tumitilapon din siya basta hawak niya yung sword. Di ba? So, ayun, hindi ko na-expect na masasakyan niya yun. Ang ganon. Ang ganda. Tapos, lumalaki pa. Seiya, lumalaki. Uy! Bawal tayo dito, bawal yung mga ganyan lumalaki, ha? Kumalma ka. Humahaba, isipin mo, buong fortress, isang hiwaan lang. Oo, grabe. Diba? What more pa? Oo. Ano ba? How much more pag pinalaki pa lalo, di ba? Buong Spade Kingdom, no? Kayang one hitin.
'Di ba? We'll see. Nabanggit mo yun na anong tawag doon? Divider, block divider ba Black yun? divider. Yes, that's the black divider. Oo, yun Oo. yun yung ano, napapalaki niya, nakokontrol na niya. Exactly. Grabe yun. Putik na. Grabe yan, grabe yan. Napunta Oo, tuloy medyo tayo sa mga naalala something ah. Anyways, yun. ay, So ano bang mga in-expect mo sa mga susunod na ano ba yung mga nakita mo or parang yun nga, ano anticipation mo sa mga susunod based doon sa episode na to? feeling ko Seiya ano, ipapakita pa yung ibang ano diyan, yung ibang natutunan nung mga nag-training. At saka hindi pa natin nakikita yung sa ano yung sa Clover Kingdom, 'di ba sila Yuno, wala pa, 'di ba? Yung ibang Black Bull, wala pa. 'Di ba? Marami pang ipapakita diyan or possible magi-start na muna yung war preparation na. Tapos doon na nila ipapakita sa mismong battle. Yun yung sa tingin ko pero feeling ko mahaba yung preparation dito, yung mga 2 episodes pa siguro, Siguro, 'di ba? siguro. Kumbaga parang alam mo yung ano alam mo naman yung mga author kumbaga i-hype muna nila tapos Ang masakit doon after eh. nun medyo Oo. mahaba uli yun, 'di Oo ba? nga. Tapos tsaka na nila uli i-ano yun, i-all out yun. Usually ganun may ano may alam mo yun, iniipon muna nila talaga yung excitement Exactly. Oo, parang common, ewan ko, napapanood ko. Ano yan? Na yun. As for me naman no, so I think curious lang ako dito kung 'di ba pinaita ulit sa last hindi naman last part. Medyo mid ending part, gitna ng mid and last part which is yun nga nakadating na si Ralph o yung resistance na tumakas sa Spade Kingdom. If you remember no, yung napunta at nakita ni sister. So yun si Ralph. So yun. Ayun, medyo syempre 'di ba sinabi before yun medyo curious ako ano ba yung information na meron siya and ano ba yun para makatulong sa kanila or sa Clover Kingdom or kay Yuno. So si Yuno kasi is tinawag yung ingatan nila si Ralph, endangered species na. Exactly. Hindi isang resistance na lang yun. Oo, ingatan nila. Oo nga. So we'll see information. Ano ba sa tingin mo? Yung hawak ni Ralph. Kung sino yung involved sa Dark Triad, ano ba? Weaknesses ng mga members or nung king? What do you think? Or ikukwento lang yung history? Possible yung information within dun sa kung ano yung Dark Triad, ano yung nangyari sa Spade Kingdom. Kasi ano naman siya dun, witness naman siya nung ano yung mga nangyari. So, another information yun which might help yun nga, sila Clover Kingdom and the Heart Kingdom, additional information para malaman nila kung may mga weaknesses ba or ano ba yung mga nila pwedeng strategy kumbaga pero ang pinaka-inaano ko talaga dito is ano yung relation ni Ralph kay Yuno, bakit niya tinawag na Lord Yuno, ano yung kasi hindi pa natin nalalaman exactly ano yung history ni Yuno in this particular anime no. So medyo nakaka-curious ba, 'di ba? Nakaka-curious talaga. Yan, So yan. kayo Diba? Yeah. So yun Hindi, pero yun, alam mo naman, mga viewers natin, mga listeners natin dyan, syempre may mga inaabangan dyan. May kanya-kanya tayong perspective kung paano natin i-analyze ang mga episodes, no? Pero yun nga, share nyo lang yan, comment lang kayo sa atin, no? Sa ating live stream, sa ating podcast live stream. At pag-usapan natin yan, no? Para at least, di ba, masarap kung may kakwentuhan at hindi natin yan sinasolo. So, yan. Oo. Kasi yung mga anticipation nyo dyan, sure ako meron yan, di ba? Yan yung masarap dito, mag-anticipate ka, tapos pag nag-materialize, sabi sa'yo Oo nga di ba? I told you. Oo I told you. Alam mo yung ikaw yung nagsabi, tapos kay yabang mo, nung lumabas na sunod na episode, no? I told you. Parang ang sarap Ay, daw nagbabasa ng manga. Ikaw ba nagbabasa ka ng manga? Hindi. Iwas tayo dyan. Episodes lang tayo. Focus lang tayo sa episode. Masarap naman magbasa ng manga. Masarap. Para masarap mag-anticipate, di ba? Pag hindi mo nabasa. Oo naman. Yung maganda dito di ba? Kapag pa, clueless ka sa mga next episodes. Exactly. Sana makahabol to si Joshua, no? Oo nga. Sana makahabol. Tsaka sayang wala si Carlo. Si Carlos, sayang wala. Si Third. Galing din yun na yun. So ano pa ba? Sa preview, wala akong nakita. Ikaw, meron ba? Parang ganun din Well, mga
Oo. Sila din. Wala masyado eh, Ano pa ba pero nakita mo? well, ayun nga eh, yun lang talaga yung na-anticipate ko, no? Medyo na-curious lang ako, ano yung magiging effect ni Ralph in this particular mga susunod na episode. So, we'll see. So, yun, ang inaabangan lang din naman natin, ano pa yung mga mailalabas ni Asta since nailabas niya na yung tatlong kakayanan niya, which is dati naman yan nagawa, Yan. pero mas improve lang ngayon, mas intense lang, and mas napakalupit ng animation and quality talaga. Yun nga, props dun sa gumawa ng episode na to. Galing, ganda talaga. Kumbaga, magandang regalo para ngayong bagong taon, para simulan namin ang panonood ng anime ng bagong taon. Syempre, alam niyo naman na Talagang in all out talaga ng ngayong 2020 ngayong Yes, January. Sabi oo ko, nga. 'di ba? Kung i-compare mo sa lahat ng ng battle, ito yung pinaka-intense talaga para sa akin. Sa buong episode ng Black Clover, sa animation lahat talaga. I agree. Ito yung pinaka the best. Yan. So ayun, grabe. Lahat ang dami. Package yung improvement talaga. Ayun, si Ayan ang lalabas na ni Asta yung DBC niya. Bro. Oo. O, anong BBC yan? Spoil ba yan? BBC yan? Anong BBC yan? Anong BBC yan? Ayan ang. Oy, baka nang Spoiler sa ka. amin, ha? Oo. Ito lang tayo. Kasi yung isa nga dito, nag-join siya sayang. Pero feeling ko next week okay na yan. Si Joshua, si DP. Yan, oo. Next Pero week. shoutout sa ating mga kaibigan dyan, guys. Thank you for dropping by sa ating live podcast, no. And yun nga, this is to inform you also na dito na kami talaga muna for the meantime mag-live, and pero i-upload pa rin namin sa YouTube channel namin. So make sure din na yun nga, i-upload din to namin sa aming Anchor and Spotify. So yun, guys, may sabihin ka pa ba, kaibigan ng Chrono? Ito, wait lang ano ko lang to. Si Alex Frichan, Big Black Chakra. Ayan talaga yung mga inaano ni Ayan, no? Supported badge ako. Ayan, no? Supported badge. Tignan natin. Shoutout Tama. Shoutout. Yan tayo ayan. Basta panoorin nyo lang din to. So, yung mga hindi pa nakakahabol, humabol na kayo para next week, di ba? Kasi gusto rin namin malaman yung mga anticipation nyo kasi feeling ko meron at meron yan. Kayo magbasa ng manga muna. Focus tayo sa anime para exactly. mas maganda. Diba? Tama. So, ayun. Saya, naano mo na ba lahat? So, yan, guys, baka meron pa yung comment dyan, guys. Comment nyo lang, para at least ma-discuss natin before we end this podcast. So, yun, saka mag-update tayo saya, mag-update na lang kami, guys, sa Facebook page. Yan, may, possible this week mag-start na kami maging active diyan sa page. So magpo-post magpo-post diyan, then ayun. Sana dumami pa yung diyan, yung mag-join diyan. Yes. Yan sa page na yan para mas masaya, 'di ba? Maraming ideas. So ayun. So guys, thank you sa pag-join sa amin ngayong gabi, and ulitin ko, Happy New Year sa inyong lahat. Yun, sana naging magsimula ulit tayo ng mas mas okay and positive ngayong taon. Okay. So yun guys, bali yun nga, sabi nga namin please keep following our social media accounts, no. Nandun sa description netong live stream yung mga links ng aming mga social media account as well as yung YouTube channel namin, guys. Follow nyo na, subscribe nyo na. Syempre please like, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga uploads namin sa YouTube channel namin. As well as dito sa page namin, guys, like and share nyo na rin. Share nyo yung mga stream namin. Is this parang ginagawa lang namin as passion, and ayun, syempre the normal thing namin na ginagawa, and gusto lang din namin i-share yung thoughts namin about the episode. In different kinds of anime. Ngayon lang talaga medyo limited dahil sa Black Clover lang muna kami na-focus, but check nyo, check out some new announcements na ipopost namin sa aming channel. Sa aming Facebook. Abangan nyo kasi may mga new things na dadating this coming January. Abangan nyo na lang siya, and yun. Again, thank you for joining us tonight. Sabi ka pa ba, Trono? Yun, nasabi mo na lahat, Seya. So ayun, mag-comment lang kayo pag naka-live para may idea kami kung ano yung nyo, yung mga thoughts nyo. Para masaya, 'di ba? Para interactive tayo. Comment lang kayo diyan para Kaya next time
magpo-post kami ng mas maaga para aware yung iba. Kasi ngayon lang kami nag-send nung link, medyo late na, Late sorry. na. Oo nga eh. Next time mas maaga, oo, Yes. para at least kung may gagawin kayo, maano niyo. Kung puwede niyo ipasok sa oras niyo, malaan niyo, mapasok niyo. So Yes. ayun lang. Anyway, guys, thank you sa pag-ano ulit. Thank you ulit sa pag-join sa amin ngayong gabi. Podcast, Oo. yes. Oo. So, yan, Okay. bali, salamat muli ulit, guys. See you next podcast. Ako nga pala si Chrono. Ako si Seiya. Pati si Chrono. Si Chrono pala yun. Oo. So, yan, guys. No, Peace no, out. and thank Peace you out, guys. guys. Salamat. Maraming gabi sa inyo. Good Okay, evening. bye. Bye.